Buhay po ba ang Diyos? Ang buhay ay buhay sa bawat araw po. Kapag hindi pa ako lumuluwal, nagtatanong ako kung ano ang mensahe. Subalit di po ako tinutugon ng Panginoon. Sapagkat ang wika niya, hindi ko kailangan pag-aralan ang sasabihin ko dahil hindi ako ang nagbibigay ng mga salita ko. Kung hindi, ihanda ko ang sarili ko at maging tapat ako sa Kanya, ibibigay niya ang mga salita niya. Buhay po ba ang Diyos? Yan po ang pawang katotohanan. Kaya po ako, nagbabasa rin ng Biblia, nagbubukas ako para makita ko po yung mga mensahe niya kung angkop sa Biblia. Dahil nakatala po sa Biblia, kasalanan ang hindi mo tuptinyaon. Kasalanan po yung magmalabis ka, yung pong hindi akma doon yung binabahagi mo. Ngunit lahat po na yan, sabi po sa akin, hamunin daw po kayo, buksan nyo sa Biblia, mababasa nyo. Tama po ba? Buhay po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sino ba siya? Pero normal na siya, no? Ikaw mapapakilala mo sa sarili mo na normal na siya. Kaya lang hindi ako Bisaya eh. Turuan mo akong Bisaya. Ano ba sa Tagalog yung gwapo? Nako, gwapo rin. Ano ba sa Tagalog yung Buhay po bang Diyos? Buhay po bang Diyos? Aba, may natutunan na ako sa Bisaya. Buhay bang Ginoo? Buhay Ginoo. Masbati. Masbati kayo. Ruy. Tuwa-tuwa siya. Buhay po bang Diyos? O, gusto niya po bang ninyong magsiuwi? Gusto niyo na po bang magsiuwi? Nainip na po ba kayo? Taga-saan po kayo? Quezon City. Kasama, purihin po ba ang Diyos? Salamat. Nung hindi siya naoperahan, hindi siya ganyan, napakaganda mo noon, dalaga ka. Diba? Ngayon naman maganda ka pa rin, nababanaag pa rin ang ganda. Basta lalo kang maganda ngayon sa Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Ang naiba lang sa'yo yung mukha mo, pero ang puso mo, gumanda sa pananaw niya dahil nakilala mo na siya. Nakilala mo ba siya? Amen po. Purihin po ba ang Diyos? Ayan. O, tingnan mo siya. Walang araw na di masaya yan. Lahat ng Opo, taga-saan po ba kayo? San Rafael. Wag mo akong sisipain din kita. Magtawanan na lang tayo. Diba? Takbo. Diba? Gusto na po niyan tumakbo. Masaya po ba sa'yo? Masaya ka? Masaya ka. Dali, kiss mo. Dali, shake. Wag mo akong kakagatin. Nako, buhay po ba ang Diyos? Masayang-masaya siya. Di po ba? Wag naman po kayo magagalit sa akin. Ano po? Kung sa dating pagkatao ko yan, tatakbo ang anak mo. Apok-pokin ako. Po ba ang Diyos? Ay, saya niya. Buhay po ba ang Diyos? Itong gawain po na ito, nako, iba't ibang uri matatanggap mo na. Marami na po kaming pinagdaanan. Meron nang naninipa sa'yo, meron nang sumusuntok sa'yo, may dumudurhan na sa'yo, may sumusuka na sa'yo. Nako, lahat na. Sa palagay niyo po ba kung di kay Kristo, tatanggapin mo ito?
Bayaran mo akong libo-libo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Aba, talagang buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos. Naku, ang lakas mo talaga. Talaga pong malakas yan. Dahil po yung kanyang utak. Apo. Stop na. Stop na. Apo, nagpupuri po siya sa Panginoon. Subukan po ninyo yung nagaganyan po, malalakas po yan. Opo. Kasi po yung kanilang force, napakalakas po. Dahil wala po yung mentally retarded, nalaps po yung mentally nila. Ang lakas po. Kaya sasabihin, inaalihan ng demonyo yung iba, sasabihin, pero hindi po. Dahil lang dun sa, kaya ka talagang isalya sa lakas po nila. Kasi wala po sila dun sa normal na pag-iisip. Kaya yan, naku, baka suntukin yun. Di po ba? Buhay po ba ang Diyos? Buhay ang Diyos. Pagbabatahan ka talaga. Naku po. Pipilayin mo dalari ko. Oh, hindi na. Uy, kapogi. O, diba? Po talaga. Guwapo. O, diba? Saya-saya. Ay, kaya po salamat sa Diyos, nakakalakad na siya. Di po ba? Opo. Pag po na-develop na po yung kanyang utak, autistic po siya Autistic. Siya po yung high-grade autistic. Ano po? Meron po kasing mild lang pong autistic, merong high-grade autistic baby. Yun po ay, ano na po yun? Inborn yun. Inborn. Kapag pinasuri mo yan, inborn po yan. Nandun pa lang po siya sa loob ng sinapupunan, may ganyan na siya. Abnormality na po yung kanyang brain. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po ang tao ay tao. Ibig sabihin, ang tao ay mayroon pa rin pong pagkatao talaga. Kaya kailangang mamatay yung pagkatao mong ugali, mamatay yung pagkatao mong hangarin, mangibabaw ang Espiritu sa iyo para magkaroon ka ng pagbabagong buhay. At yan po ang handog ng Kristo, yung pagbabagong buhay. Yung pong Espiritu ng katotohanan, Espiritu ng liwanag na mapagtimpi, mapagmahal, mapagunawa, mapagpakumbaba, mapagparaya, mapagpatawad. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po talaga ang Diyos, di po ba? Kaya nga, kung ang Espiritu na ng Kristo ang sumasayo, dati ka bang matampuhin? Dati ka bang magagalitin? Dati ka bang matapobre? Dati ka bang mayabang? Dati ka bang sinungaling? Dati ka bang mapagimbot? Wala na po lahat yan, sapagkat pinatay na ang katauhan mong damdamin. Nabuhay na ang Espiritu ng Diyos Ama at Diyos na Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat Diyos Anak. Sino po bang Diyos Anak? Di po ba ang Kristo? Maliwanag pong nasa Biblia. Ang kumilala sa aking anak ay aking kikilalanin, at ang kumilala sa akin ay kilala ang aking anak. Buhay po ba ang Diyos? Ibig sabihin, kapag nakilala mo ang Kristo at ang Ama, kilala mo ang Espiritu nila. Dahil, sino po ba ang Diyos Ama at ang Diyos Anak? Di po ba't iisa? Pinag-isa ang kanilang pwersa, lakas at kapangyarihan. Kaya, kapag kilala mo ang Kristo, kilala mo ang Ama. Kapag kilala mo ang Ama, kilala mo ang Kristo, kilala mo ang gawa ng Espiritu Santo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya malaya kang pahahatol sa kapwa mo, malaya kang pasusuri sa kapwa mo, nang dahil alam mo ang gawa ng Kristo. Tama po ba? Subalit ngayon po, ano po ba ang mga paratang ng tao? Wala na kayang espiritu kang manggagamot. Mga huwad na kayan. Ibig sabihin,
Mga bulaan daw pong propeta. May propeta pa po ba sa panahon ngayon? Wala na pong propeta. Espiritu ba po ang naghahari ngayon? Espiritu Santo. Buhay po ba ang Diyos? O gusto nyo po ba wala nang gamutan? Maghapon na lang tayong magngangawa? Payag po ako kahit hindi ako kumain. Ewan ko po kayo, baka umuwi na kayo.